What's up mga boss? Good morning, good noon, good afternoon at good evening. Sa aking mga viewers, aking subscribers, welcome to Entrepinoy TV. This is Ronald Solanya sa Entrepinoy TV. Okay, ang ating topic ngayon ay magbibigay ako ng tips para hindi kayo matulad sa akin sa pagmamanok. Kasi sa mahilig dyan sa manok, ito ibibigay ko sa inyo ng tips para hindi kayo matulad sa akin na nagkamali. Mali yung aking na desisyon, no? O napili na breed sa manok. Okay? So payakap naman mga idol, no? Mga boss, sa bago pa lang dyan, para maging updated ka sa aking video, no? So ngayon ang aking mga topic ay nasa DeKalb or Rhode Island Red laying ang aking nadesisyon. So magbibigay lang ako ng tips para hindi talaga kayo matulad sa ganito kasi yan Rhode Island Red, dalawa dual type, meat or laying. Okay? Kasi sa aking papakita ko sa inyo yung mamaya. Kasi sa akin, nakita ko yung advantage. Kasi nakita ko yung itlog na malaki, yung kanilang ina. So siguro ang kanyang mga anak ay hindi na ganun kalaki yung itlog kasi nasa third generation, no? Dapat pala ay F1, no? First generation. So totoo pala yung sinabi nila na yung ni Doc Erwin, no? Yung mga ibang vlogger. So right genetics, F1 first generation, kasi pag F2 na yan, F3, F4 generation ay malaking kaibahan talaga, lalo na sa laying production. Kasi ito yung nakita kong mali o disadvantage o hindi dapat pala. Ganoon naman talaga yun. Magkamali talaga tayo. Okay lang, at least na try natin. Na try ko na prove ko na mali ako, no? Tama sila yung sinabi na dapat ay first generation kung sa laying. Kasi ang aking napili, itong sinabi ko na mali ako dahil nag-decide ako sa laying. Pero ang aking breed, no? Yon, DeKalb yun Yun. DeKalb yan. So malaki. So ang kaniyang mga lahi ay kung lalaki, malaki din. So ibig sabihin meat type. Okay pa lang meat type dito. Pwede naman ito sa akin, no? I-convert ko sa meat type. Kasi nandyan pa naman yung breed ko Nag-stop lang ako ng pagpalimlib. Kasi may may sakit dito sa manok. So ayan na klase yung ko, papakita ko sa inyo yung malaking kaibahan ng itlog nito, yung nanay nila, yung breed ko at yung anak niya nangingitlog na din. Maliit talaga, kahit yung aking patoka ay maganda yung kalidad sa aking patoka. Akalain mo Integra 3000, pinaka quality yan Ang kaniyang mga itlog ng breed ko nung una, yung inahin ko na pinakaina ay malaki hanggang ngayon. Sa aking analyze kasi, umasa pa rin ako na lumaki ang kanilang itlog dahil
bata pa kasi ngayon lang silang week na itlog lahat yung na pre-range ko. So papakita ko sa inyo yung itlog. Yan. So ayan Ayan na mga boss. So ito yung sabi ko sa kanina yung itlog na to ay sa inahin ko na original. So large or jumbo. Makita mo naman malalaki Ayan Ito naman yung sabi ko sa kanyang mga anak na nangitlog na. So baka naman siguro lalaki pa to o lumalaki pa ang itlog niya kasi bata pa siya ngayong week pa lang yung nangitlog. Hindi man siguro umasa pa rin ako na lalaki to tulad nito tulad dyan malaking kaibahan diba yan, pero umaasa pa ako na lalaki siya tulad nito itlog. So ibenta ko na to so ito 200 isang tray. So ayun mga boss, sabi ko sa inyo huwag na kayong sumunod sa akin na ganyan kasi ako nakita ko to na potential naman talaga to kasi ang laki naman kung ganyan sila lahat, pero kung hindi huwag na. Pag hindi pa yan lalaki ay katayin na lang yung mga manok na yan siguro. Pero kung lalaki yan ay congrats i-congrats natin yung sarili. Pag failed naman wala okay. Ayan lang muna mga boss so kita ko lang yan sa inyo yung resulta so ayan ang result, pero mas lalaki pa naman siguro umasa pa rin ako this year ngayon October next year pag hindi pa yan lumaki ang kanilang itlog ay stop na yan so ayan kita nyo may malaki, yung malaki na yon ay sa original na inahin ko yung maliliit na small hindi ko din kung anong size talaga, pero yung malaki large yon, jumbo na yon. Kahit wala pa akong egg scale alam ko yon na jumbo talaga yung malalaki. Yung maliit nasa medium yata yon ito ay aki lang kasi wala pa akong wing scale sa egg ko ngayon. Yun nga ang tips ko nga dapat ay first generation right genetics. Yung right genetics, example decal brown, decal talaga, decal pure. Ang sa akin hindi yan decal pure Rhode Island Red decal. Rhode Island Red ang ina, decal ang Rhode Island Red ang ina, decal yung lalaki, yung roster. So mali mali talaga, pero okay naman, i-convert ko na lang sa meat type. Malalaki ang kanyang mga anak papakita ko sa inyo mga boss ito yung lalaki ayan so meat type pag katayin yan i-dress yan mga 1 kilo yan. So yan ang lalaki decal, mana sa ama so ayan dito yan yung mga babae ito ayan mga pero
So hindi ko pa to ma-determine kung malaki talagang itlogan niya kasi maliit pa yan sila. Okay, dito sa kabilang kwarto, sa kabilang kulungan, malaki-laki na din ito eh. Yan. Ayan sila. So Rhode Island Red, mana sa ina. Pero hindi yan talaga magmana yung itlog gaano kalaki. Sureball yan. So mali ako. So dapat ay first generation talaga. Ayan. Ito. Yung nagano. Madali ding magkasakit ito. Ito parang may sakit eh. Okay. Batch yan dito sa ayan oh. Batch yan sila. Nangingitlog na yan. Doon, nangitlog din yun. Yung isa, nangitlog na din yun. Yun, yun. Kapatid din sila. Batch yan. Ito. Ito ay parang may sakit. Ha? Challenges talaga, no? So, kung plano nyo kuha ng decal, kuha kayo sa hatchery na ito original at hatchery na makapagkatiwalaan. Kung kukuha kayo lang sa inyong mga sa Facebook, sa online, ay naku, wag na kayo kasi scam talaga kayo dyan. Kasi yung post nila na decal o Rhode Island Red, no? So ilang generation na yan. So, okay lang siguro kung may type, pero kung may type, lugi din kayo kung maliliit. So ito sa akin, i-convert ko na lang to mid type. Kasi ngayon maraming lumabas na babae. Pero hindi pa, papaitlogin ko pa yan para talaga. So ito. Kita to ang roof. Ay yung ina niya eh. Yung ina yun eh. Ayan, yung pinakaina, yung lalaki. Yung pinakatatay nila. Yan, Rhode Island Red na may halong siguro to. May halong huluwano kasi ang Rhode Island Red, makita mo na yan sa palong eh. Ang kanyang palong ay iba. Iba ang kanyang palong. Yung palong na yan ay pang yan eh, pang huluwano. So ibig sabihin, may lahing huluwano. Kasi nung nag-breed ako nito, may crossbreed din akong huluwano. Pero pagtingin ko na ganyan ang kanyang balahibo, nag-inspect talaga ako na Rhode Island Red. Pure. Hindi ito pure. Crossbreed na to. Yung sabi ko sa isang vlog ko eh. Pero ang itlog naman niya ay brown. Okay? Pero maliit. Yan, hindi yan hindi yan pure Rhode Island Red. Crossbreed yan sa huluwano. Yung palong pa lang, yan na natin makikita. Na hindi katulad doon, no? Ayan, no? Yan ang talagang Rhode Island Red, no? Yung palong, makikita yung palong eh. So ayan, yan ang aking patoka, no? Alam nyo na, Integra, baka naman so wali
Kaya wag nyo akong sundin kasi nagbigay na ako ng tips para hindi kayo magaya sa akin. Convert ko na lang to ng meat type pang inasal. Every 3 months maka ano na, may production na. Okay. Ito kasi ang laying ay pang long term talaga yung laying. Kung mag-decide kayo ng long term ang gusto nyo, laying kayo pero right generation. Genetics, tamang genetics. Kasi pag hindi maganda yung genetics niya na nakuha nyo, ay tulad kayo sa akin, no? Ayan, ang itlog na yan Huh? So nakakulik na ko ng itlog nito kanina. So ayan mga boss, salamat sa iyong panonood. Yun lang, no? Ang tips lang ibibigay ko na magkukuha kayo sa reputable na hatchery o sa tamang nagbreed ng manok. Kasi pag sa online, wali talaga kayo tulad kayo sa akin. Sa online ko to pero nakapunta ako sa kanyang farm. Doon sa kanyang farm, okay naman yung mga legit naman. Pero mali din ako dahil nag-decide ako ng laying. Nakita ko kasi yung sa ayang ina na yan ay malaking itlog. So wali. So pero hindi pa naman huli ang lahat. I-convert na lang to sa inasal type. Ito yung pangkatay na lang. Ayos mga boss.